Point number 4, fix your eyes unto Jesus Christ. Fix your eyes, your mind, unto Jesus Christ. That is our final point. In the book of Hebrews, doon pa rin po tayo, Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Fix your eyes unto Jesus, looking unto Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Siya po ang author ng ating pananampalataya, mga kapatid. Simula nung tumanggap tayo sa ating Panginoong Hesukristo, siya ang author ng ating pananampalataya. Kaya hanggang ngayon tayo ay patuloy na nananampalataya sa buhay na ito. Habang tayo buhay, kaya nga nasabi ko kanina, in the future, hindi natin alam ang mga susunod na mga mangyayari in the future. In the next 5 years or 10 years or ilang taon pa yan. Hindi natin alam yung mga susunod na pangyayari. But patuloy tayong nananampalataya sa ating Panginoon. Dahil ang salita niya ang ating pinangahawakan. But then, dadating ang time, mga kapatid, darating ang time na hindi na natin kailangan manampalataya. Why? Because darating ang time na makakasama na natin ang ating Panginoon. Darating yung time na yon na hindi na natin kailangan manampalataya. Kapag tayo ay naroon na sa finish line, nakasama na natin ang ating Panginoong Hesukristo, kasama na natin siya at nakikita na natin yung kanyang mukha, ng mukhaan face to face. Kasama na tayo ng ating Panginoon in His kingdom. In the finish line. Kaya, hindi na natin kailangan manampalataya. At that time, in the eternal stage, we are now immortal at that time. Diba? Kaya, He is the author and the finisher of our faith. Simula sa ating Panginoong Hesukristo, nanampalataya tayo sa Kanya. At gayon din, magtatapos sa Kanya kapag kasama na tayo ng ating Panginoong Hesukristo in the eternal realm. Wow! Purihin ang Panginoon. Sabi doon, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Jesus Christ, dahil sa ating pag-ibig, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, He endured the cross. He endured the cross. Na ibinigay niya ng buong puso yung kanyang buhay, yung kanyang katawan, dugo. Tinanggap niya yung lahat ng parusa, all the stripes, lahat ng pagpapahirap ng mga tao. The wrath of God was poured down on Him, na dapat sana ang tatanggap niya ay ikaw at ako. But because of our Lord and Savior Jesus Christ, dahil sa pag-ibig niya sa iyo at sa akin, tinanggap niya lahat ng yan. On the cross, tinapos na niya lahat ng yan on the cross. Ginawa yun ng ating Panginoon ng buong puso. For the joy, He despised the shame. Dahil ang naiisip ng ating Panginoon on the cross ay ikaw at ako. Buong mundo, binayaran ng ating Panginoon sa Kristo. Lahat ng ating pagkakasala. At
Sabi doon, He is now sat down at the right hand of the throne. Lahat ng yan ay pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Na ngayon siya ay nakaupo doon sa kanang trono ng ating Panginoon. Siya ngayon ay tunay na mananagumpay. Kaya siya ngayon ay nag-aabang sa finish line ng ating race. Habang sa atin, we did all our best. At sabi doon, tayo ay magtiwala sa Panginoon. At dahil ang Panginoon, pinagtagumpayan na niya lahat ng iyon, ay tayo din ay magiging mananagumpay. Sabi ni Jesus Christ in the book of John chapter 16 verse 33, in this world, you will have tribulations. That's trials, challenges, hardship sa buhay na ito. You will have tribulations. Sabi ni Jesus Christ, be of good cheer, for I have overcome this world. Lahat ng yan ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. At tayo rin ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon sa lahat ng yan. Amen po ba, mga kapatid? Purihin ng Panginoon. That is the message ng ating Panginoon. Words of encouragement para sa bawat isa moving forward and beyond. Palagi po natin tandaan, your work is not in vain in the Lord. Hold fast your confession. Run with endurance. And fix your eyes unto Jesus Christ. Purihin ng Panginoon, I hope and I believe, mga kapatid, napakinggan mo ang mensahe na ito mula sa ating Panginoon. 100% ikaw ay encouraged na. And you are now ready to move forward and beyond. Mga kapatid, kung ikaw ay nangihina, ikaw ay lumapit sa Panginoon, lumalangin sa Panginoon, at basahin ang kanyang mga salita, gulay-gulay ang kanyang mga salita, mga kapatid. Dahil nandito ang kanyang mga pangako. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Maraming salamat, mga kapatid, at hanggang sa muli ang ating pag-aaral sa salita. Tayo po